Naglabas ng power ranking ang ESPN na 5 teams na kinukonsidera ngayon na sobrang lakas at pinakadominante ngayon mula sa Eastern at Western Conference at nasa pagiging title contender at nase-secured na ng mga to yung spot sa playoffs na papalapit. Yung nilabas na to ng ESPN ay base sa naging performance, pagtaas ng every numbers at stats ng mga team na to. At papaalala ko lang ulit mga pare ko na hindi to base sa akin dahil galing mismo to sa ESPN Power Ranking. And remember mga pare ko na hindi lamang batay sa kasalukuyang standing ng mga team na to mula sa Eastern at Western Conference, kundi sa kabuuang performance, consistency at potential ng bawat team na to kinuha yan ng ESPN. Ang Cleveland tinalo ang Boston last week na mismong rason kung bakit sila ngayon yung nasa top 1 seed ng Eastern Conference. Ang Cleveland ngayon ay merong 51-10 win-loss records at sila rin mismo yung nasa number 1 team power ranking para sa ESPN at hawak nila ang pwesto na yan mula sa second week ng February. Kaya naman na-maintain nga raw talaga ng mga to yung winning streak nila sa Eastern Conference. Meron silang 10 straight victory at 3 beses na nahawakan ng plus 10 at kung sakali lang na sa mangyayaring laban nila kontra dito sa Miami Heat makuha nila ang panalo, sila yung first team sa Eastern na official na papasok sa playoffs kasama sa streak ng Cleveland yung comeback game nila sa nangyaring laban dito sa top 2 team ngayon ng Eastern Conference na Boston. Sa top 2 power ranking ng ESPN na ngayon nasa top 1 seed naman ng Western ang Oklahoma City Thunders na merong 50-11 win-loss record. Ito yung team na may mga youngster nga raw na nakapaloob pa sa roster na sobrang linis ng naging run ngayon sa Western Conference na dahilan kung bakit nalagay sila ngayon sa top 2 power ranking ng ESPN. May mga criticize na nakukuha ang team na to ng OKC na sa regular game nga lang daw nagdodomina yung mga to at pagdating sa playoffs hindi na nga nakikita yung mga to pagdating sa pagiging contender. Ayon yan mismo sa mga analyst na bumabasa sa laro, stats, performance and numbers nitong OKC na hindi pa nga raw ganun talaga kahinog yung mga youngster player ng mga to na sa oras na makatapat yung mga team na merong experience pagdating sa playoffs at mga legitimate na contender talagang nagagawa silang sibakin ng mga to. Katulad nga sa nangyaring laban nila last week kontra dito sa Minnesota Timberwolves na nasa pang 7 pwesto ngayon sa Western pero nagawa silang talunin ng mga yan na nagpapakita nga ng weakness nitong OKC. Pero syempre hindi rin ganun kadali i-criticize yung team na to. Lalo't sila yung best team defender at napapalibutan ng mga elite defensive player at mas lumiliwanag yung future ng mga to sa playoffs dahil dito sa MVP candidate nilang si Shai Gilgeous. Yung pangatlo sa nakikita ng ESPN itong Boston Celtics na ngayon nasa second seed ng Eastern Conference. Ang pagkakaiba nga lang na mas may malaking advantage itong Boston lalo't last season sila ang may hawak ng kampyonato. Tapos ngayong season nagpakita pa yung mga to ng consistency and dominance. Last season mula sa regular game hanggang playoffs at finals nakikita na talaga ng mga analyst na maliwanag ang pagiging title at champion contender nitong Boston na mismong nangyari yan. Ang pagkakaiba nga lang daw ngayon nakikita ng mga analyst na sa oras na hindi kumpleto yung solid 5 sa roster na to ng Boston kahit mawala lang sa kanila itong si KCP o Drew Holiday nawawala na sa kanila yung pagiging contender na meaning na sa oras nga na hindi maging healthy ang roster nitong Boston hanggang sa pagpasok ng playoffs paniguradong may kalalagyan nga raw yung mga to ngayon sa ibang team na nagpapakita ng pagiging contender dahil kahit sa Cleveland sobrang nahirapan na yung mga to. At yung isa sa mga kailangan nga raw pagpukusan nito yung healthy roster nila na kailangan nilang ma-maintain hanggang sa pagpasok ng playoffs. Na kung ikukumpara natin yung run nila last season kumpara ngayon medyo nawawala nga raw yung mga to pagdating sa pagiging contender at sa oras na makatapat na yung mga contender team sa Western Conference. Nasa pang-apat na ngayon itong LA Lakers na nasa second seed naman ngayon nitong Western Conference. Sobrang laking improvement mula sa team chemistry ang pinakita ng mga to. Meron sila ngayong 39-21 win-loss record at merong 7 straight victory. Ang Lakers ngayon yung nakikita ng mga analyst na pwedeng maging threat sa Western Conference. Medyo malayo na nga lang para sa Lakers na mahigitan ang OKC para sa top 1 tier.
Pero ang nakikita ng mga NBA analyst at hindi to galing sa akin mga pare ko may mga comment kasi na sa akin lang daw galing mismo yung mga opinion na to. Pero base yan lahat dito sa analyst na kung titignan nga raw yung roster ngayon ng Lakers na meron dalawang superstar at dalubhasa na pagdating sa final. Last season itong si Luka sa Dallas ay umabot sa finals kontra sa Boston na nasa top 3 ngayon ng power ranking. At itong si LBJ na alam natin yung milestone nito at kung iisa-isahin natin mula sa championship title at finals baka di tayo matapos. Kayo nang bahala umintindi. Kumpara sa ngayong OKC na napapalibutan ng mga young star player even na merong MVP candidate sa kanila sa oras na magtapat nga raw yung mga to paniguradong mahihirapan na itong OKC sa lineup na to ng Lakers. Pero hindi rin naman natin sinasabing alanganan ng OKC and correct me if I'm wrong mga pare ko dahil sila pa rin yung nasa top 2 power ranking kaya magiging maganda pa rin yung laban at kung sa oras na magtapat itong Lakers at talunin nila itong OKC panigurado nga raw na wala na dapat pang pag-usapan pagdating sa Western Conference top contender team. At ipasok ko lang mga pare ko dahil base na mismo dito sa ESPN Power Ranking na pang-5 ngayon ang GSW na nasa pang-6 kasi sila ngayon na tier sa Western Conference at tinalunan halos yung tatlong team na nasa top 5 dyan. Samantalang nasa ilalim nila itong Denver Nuggets na nasa pangatlo ng Western Conference, meaning na hindi talaga bumabase ang ESPN Power Ranking pagdating sa spot ng mga team sa bracket. At nakabase to sa performance, number and stat ng mga top per game. Even na hawak ngayon ng Denver ang third seed ng Western at may 40-22 win-loss record. Nakikita ng mga to na mas nagiging threat ngayon itong GSW sa Western Conference kahit na nasa pang-6 yung mga to sa spot. Dahil nakikita ng mga analyst na nagiging isang legit contender na ngayon ang Warriors dahil sa impact nitong si Butler. Katulad nga ng nangyaring laban kontra sa Philadelphia na tinalo sila without Butler pero nung bumalik to kontra sa New York Knicks nagpakita ng maganda ang Warriors na may Butler sa lineup kaya naman nagiging maganda yung road nila to win. At meron to si Butler na 19 points. Nakikita ng mga analyst na ang Warriors kahit na nasa top 6 ng Western Conference ay nagpapakita ng mas maganda at consistency sa laro. Lalo na nung nakuha nga nila itong si Butler at nakita ang magandang effect nito kasama si Curry. Ang Warriors ay may track record na pagiging champion contender at madalas nilang napapakita lalo yung high level nila pagdating sa pagpasok ng playoffs. Yung mga core players kasi nila yung pinagbabasihan din dyan na may karanasan na sa mga high stakes na laro at may proven ability to rise to the occasion. Kaya't ang kanilang pagkakaroon nga ng mas mataas na ranking sa power ranking ay dahilan ng aspect ng mga to sa kanilang playoffs pedigree na hindi nakikita ngayon sa nangyayaring run para dito sa Denver. Lalo't itong first 5 lang nila mismo yung gumagana at nasa oras na mawala nga raw sila Jokic, Murray o Gordon lang ng ilang minuto sa loob ng court tila nawawala na yung magandang run nila at kadalasan na nanalo na lang sila pagdating sa comeback wins.